Sa sobrang dami na nagsisibagsakan ng kumpanya ngayon, I think this is the best time na ma-take advantage natin ito as a long-term investor. And ngayong araw, October 26, 2023, meron akong binili na kumpanya and ito ay nasa watchlist ko and na-trigger na ang buy signal sa company ito. And dito, executed na yung pagbili natin sa Pure Gold sa presyong 26.65 pesos per share. And dito sa ating portfolio tracker, ang Pure Gold ay naandito na and ang current share price na ng Pure Gold ngayon ay nasa 26.85 pesos per share. Ang ating total returns ngayon ay nasa 0.45%. Dito naman sa aking portfolio breakdown ngayon, ang Pure Gold ay nasa 5% na ng aking allocation and 12.9% na lamang ang aking available cash. So pag wala na akong buying power, meron naman tayong available cash na pwedeng ipasok dito. Maganda yung tinatakbo ng ating business ngayon, yung resort and also yung construction business. Kaya pwede kong pasukan ulit ito ng additional cash para matake advantage natin yung pagbagsak ng merkado ngayon. Ang Pure Gold Price Club Inc. ay isa sa mga prominente pagdating sa retail industry and majority na kanyang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa retailing. Ang kanyang market cap ngayon ng time na nire-review natin ito ay nasa 81 billion, revenue na nasa 193 billion, net income na nasa 9 billion pesos. One of the advantage ng Pure Gold ay yung kanilang free cash flow in comparison sa average, pinapakita na mas maganda yung kanilang performance ngayon, no? And also in terms of multiple valuation, sinasabi dito sa atin na undervalued category ang kumpanyang ito. Ang kanyang payback time naman ay nasa 6.3 years. So meaning, kung mag-i-invest ka ngayon sa current performance ng Pure Gold, 6.3 years bago maibalik ang iyong initial na investment. In terms of free cash flow yield, ang company ay nasa undervalued category din. One of the major advantage pag invest dito sa Pure Gold ay yung kanilang revenue growth over time. Kung mapapasin natin from 2008 until 2022, talagang sobrang ganda na kanilang performance. Every year, nag-grow ito, no? Kahit na nagkaroon ng pandemic, talagang tumaas pa yung kanilang revenue. And likewise, ganun din yung net income na pinapakita sa atin. In comparison naman sa mga competitors ng Pure Gold, in terms of 1-year performance, sa kanilang share price ay bumagsak ng 10.63%. In terms of market cap, revenue, and net income, pinapakita dito in terms of pinakamalalapit na competitors na kumpanya, talagang na-outperform nila ito, no? And also, kanilang free cash flow ay nasa 8 billion pesos. And also, in terms of management, talagang pinapakita dito sa atin na maganda yung performance ng Pure Gold over the years. At hindi lamang yun, merong forecast ang mga analysts in the next coming 5 years sa kanilang growth na nasa 12.58%. So that's a very good and positive sign. At hindi lamang yun, kasabay na magtaas na kanilang revenue and income over the years, ganun din na kanilang earnings per share, no? From 1.2 pesos per share to 3.27 pesos per share na to over the past 10 years. And also, over the past 10 years, continuous na nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. And over the past 3 years alone, talagang sobrang laki ng binigay nila na dividend sa kanilang mga shareholders. And I think another highlight sa pag-invest sa Pure Gold ay ang kanilang management efficiency. Over the past 15 years, ang kanilang return on equity, return on assets, and return on invested capital pinapakita dito sa atin kung gaano kaganda ang pagmamanage nila dito. In terms of valuation dito sa Pure Gold, ang average intrinsic value dito ay nasa 41.45 pesos per share based sa 11 metrics valuation na ginamit natin. 54% na upside potential pa dito sa valuation na to. And nakuha naman natin na projection sa kanilang intrinsic value in the next coming 5 years ay nasa 39.64% and merong buy below price na nasa 27.74%. Dito clearly ang company ngayon ay nasa undervalued category. Kaya nag-trigger ako na bilhin ang kumpanyang ito ngayon. Pagdating naman sa utang na kinikita ng Pure Gold, ang kanyang debt to equity ngayon ay nasa 59, ang kanyang total na utang ay nasa 52 billion, interest coverage nasa 6.4 times, cash available na nasa 34 billion pesos, equity nasa 87, total liabilities nasa 68, and total assets ay nasa 155 billion pesos. In terms of financial position, pinapakita dito sa atin na talagang very well managed ang company nito. History na kanilang debt level, pinapakita na tumaas ng bahagya yung kanilang utang. Now sa pagtaas na kanilang utang, etong debt to equity nila ay nasa moderate category pa rin naman. Overall, in terms of debt level, nasa healthy position pa rin naman ang company ito.
Ang total returns naman ng Pure Gold from 2011 until now ay nasa 178%. In comparison sa SPY ay nasa 312% ito, no? So medyo mababa ng bahagya yung kanilang performance, and I think mas maganda na ma-take advantage natin ito kasi unang-una, maganda pa rin naman na kanyang financials, maganda yung kanyang management, and talagang bumababa lang talaga yung kanilang share price ngayon because of sentiment, because of nangyayari sa ating merkado. Ang daming nangyayari kaya nakaka-apekto ito sa pagbagsak ng ating merkado ngayon. Kaya you have to buy as much as possible sa mga company na nasa watchlist mo or mga company na magagandang fundamentals. And especially where you're nagpapaalalang, invest wisely, and see you on the other side.